Paano nga ba gumawa ng epektibong editorial? Kadalasan sa mga estudyante sa elementary at saka sa high school, pinapagawa sila ng editorial lalo na kapag sila ay mga journalist. Ang tanong, paano nga ba gumawa ng epektibo? Dito kasi nagpo-problema yung iilan eh. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng editorial in just mga maliliit na steps. Pinakauna, yung introduction. Ito kasi nahihirapan yung iba eh. Muna ha. Yan. Sa introduction natin, papasensyahan nyo na hindi ko masyadong maganda na isulat. Pangit lang talaga yung penmanship ko. Anyways, hindi naman yung importante dito. Ang importante dito ay malaman nyo kung paano gumawa ng epektibo editorial. Ayan. Sa introduction, for example, makikita tayo ng topic na gaya ng anong topic ha? Sample, mukhang ito lang naman ang ano ngayon eh. Parang malakas ang impact ngayon. Ano ba to eh? Yung papapatigil sa K-12. Ano ba maganda introduction ito ha? Kasi yung introduction, hibali yan yung tinatawag natin na overview lang. Kung nag-wonder ko yun kung paano yan, for example, gawa natin na introduction to ha. Magtatatlong taon na. Teka, ang hirap ito. Magtatatlong taon na. Paano ba to? Magtatatlong taon na nang ipinatupad ang pandaigdigang curriculum. Na minsan tinaguri ang K-12. Ayan. Kung mababantayan nyo, ito sa ating, hindi naman talaga maganda siya na introduction. Pero, okay na rin. For example, ganito na lang. Kailangan kasi sa introduction, merong news feed, at saka, may news feed, tapos, meron agad kayong reaction. Kasi ito yung importante, news feed at saka reaction. Ano ang reaction nyo sa newsfeed? Dito, makikita natin sa ating introduction na ginawa ko kanina. Makikita natin na pinakita agad natin na dito, ito yung K-12, ito yung newsfeed natin na ipinatupad siya. Tapos, ito yung reaction natin na magtatatlong taon na. Actually, hindi pa naman siya reaction talaga. Ito daw, dinidescribe mo lang siya. Dinidescribe mo pa lang siya. Dito na tayo, gagawa tayo ng reaction para mas nalaman nyo, ha. Magtatatlong taon na nang pinatupad ang magtatatlong. Ngunit, sabihin natin ngunit, tila magtatatlong taon na rin magtatatlong, pasensya na kayo. Huwag na natin isa. Hindi kayo malito. Ngunit, magtatatlong taon na rin. Naghihinaing
naghahain, sabihin natin, naghahain ng daing. Ang ilang mga magulang dahil anila ito ay nagpapabigat lamang. O, ito na. Kikita na natin. Kanina, ito yung newsfeed natin. Yung ipinatupad yung K-12. Tapos, ngunit magtatatlaon na rin naghahain ng daing ang ilang mga magulang dahil anila, ito ay nagpapabigat lamang. Ang pangit-pangit naman, no? Nagpapabigat lamang sa kanilang kabuhayan. Sa kanilang pamumuhay. Dito na lang. Hindi ko naman sinasabi na ito na talagang pinakamaganda. Ito lang yung mas madali sa ngayon. Ipapakita ko lang sa iyo kung ano yung newsfeed at saka yung reaction. Kibali dito, napapakita mo na yung newsfeed mo at saka pinapakita mo na rin yung reaction mo. Ito, magtatatlong taon na rin na negative. So, pinapakita mo yung negative sign mo na ito na yung mismo yung stand ng author. Kailangan kasi ng stand. Kailangan ng iyong paninindigan mo. So, sa reaction na to, makikita natin na hindi ka naman pumapabor, pero pinapakita mo na may stand ka at siya nega ka, may kaunting nega ka sa K-12. Okay? So, ganito lang ang paggawa. Para mas maging epektibo, sabihin natin na, kasi kadalasan, meron kasi mga tanong na, pinapatigil ang K-12, ano ang magagawa ng isang mamamahayag? For example, ganito lang ibinibigay sa inyo, ito lang, papapatigil sa K-12. Teka muna ha. Sa kanilang kung gayon, ito kasi yung pinaka-effective na dugtong sa introduction. Sabihin natin, taon-taon patupad ng pandidigang curriculum, sinagawa ang K-12. Kung gayon, ito talaga yung pinaka-effective. Kung gayon, panahon na rin para magbigay tayo ng reaction. Nakakatulong nga ba ang K-12 sa komunidad? O papabigat lamang ito sa tanika lang dala ng bansa. Alam naman siguro ito ng mga writer, no? Isa kasi sa mga pinaka-epektibo pagdating sa pagsusulat ay yung may maganda ka naman mga words na maiisip agad-agad. Pero ang pinaka-epektibo dito kasi may newsfeed ka na, mayroon ka na rin reaction, at kailangan dito pa lang nanghihikayat ka na. Ito yung importante kasi introduction pa lang, may newsfeed, may reaction, may hikayat. Dito, pinapakita natin na kung gayon, panahon na rin para magbigay tayo ng reaction.
Makatulong nga ba ang K-12 sa komunidad ng pamilipang? Hmm, dapat, ah, dapat yun, ah, hindi ito maliit na bagay. Hindi ito maliit na bagay. Ay bagay na dapat pagtuunan. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay bagay na dapat pagtuunan. Tapos na tayo. Hanggang dito lang ang ating introduction. So, dito pala pinapakita na natin na kailangan tayo magbigay ng reaction. Ito kasi yung isa sa mga importante. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay dapat dapat pagtuunan. So, pinapakita na natin na merong panghihikayat. So, kung may ganito ka sa yung mga pagsusulat, then makikita mo na may chance kang manalo sa national. Pero for example, kung merong mga bagay na katulad ng anong magagawa ng isang journalist para sa mga ganitong bagay, kasi kadalasan yan ang yung tanong eh. Pwede mo namang ganito pa rin yung gagawin mo. Pwede mo lagyan na dito sa huli. Pwede mo dugtungan. Sa ganun ding pagkakataon, wag yan. Sa ganito ring pagkakataon, malaki ang matutulong ng pamamahayag. Ganito lang. At least nakikita mo na meron ring gamit yung, kailangan mo kasi siyang i-mention sa first line. Ito, kailangan ma-mention mo to, or ano pa mang, basta malapit na word na to, kailangan ma-mention mo to sa yung article. Okay? Yun lang ang ating introduction.